Ang oras ay 9:36 ng umaga. At uwi muna ako ng bahay kasi ang hirap kumuha ng booking. Puro priority yung lumalabas, hindi masabayan, kaya ayan, sa bahay na lang tayo mag-aantay ng booking kung makakatsamba tayo. Kasi mahirap kumuha ng ng biyahe kapag priority yung dala-dala mo. Single book lang yun eh. Alam mo naman tayo mga master, patas lang tayo. Hindi tayo early arrival. Mga master, hindi pa ako nagtatagal dito sa bahay. Nakakuha na agad ako ng booking papuntang Antipolo. So nagkakahalaga ng 226 papuntang Antipolo, regular booking. At pwede natin 'to sabayan. So pipick upin natin sa sa Parañaque yung ating parcel. Aray ko, ano na naman to dito? Banggaan na naman to. Madalas dito, yun bike, motor, pareho. Yun yung mga dito nagmamadali. Okay mga master, dito na tayo sa ating sa ating pick up. Para na pick upan ko na to dati. Gulat si kuya, ang laki daw ng motor ko. Ay ko. Okay ba? Sige. Yan mga master. Good to good. Magandang magandang parcel to mga master. Alright. Mamaya na natin yan. Mamaya natin i-update yan. Hanapan natin ng kasabay agad bago mag 30 minutes. To priority papuntang Taytay. Okay na to kaso lang nag-aalangan na kukunin dahil Consolidated Dairy and Frozen Foods Corporation. So mga mga frozen product. Ang inaalala ko baka sobrang laki, hindi magkasya sa bag natin. Yun ang problema. Kasi pag kinancel to mga master, ang magiging problema nito, madadaanan natin yung Taytay. Sigurado, yari tayo, kailangan mo ba yan, Diyan tayo dadaan Diyan mismo Pwede tayong umiwas, punta tayong Kainta. Kaso mapapalayo tayo. Kunin kaya natin. Eto mga master, meron na ay, Consolidated. Diyos me, siya pa rin. Ano ba yan? Patay tayo dyan. Iniwasan ko yung isa mga master. Yung pa rin pala yung yung pa rin yung pick up natin. Doon pa rin sa doon pa din yung pick up natin. Kainis naman Doon pa rin sa dairy product. Aray ko. Tawagan natin. Dalawa to
linya yung taytay. Ito, pwede ko rin kunin to. Kung itong frozen na to maliit lang, parehong maliit. Ano to, tawag nito. Kukunin natin to. Pero kung malaki, negative tayo. So, tingnan muna natin kung ano, pwede natin kunin yung isa. Para malaman. Ayan mga master. Sayang oh. Dalawa to eh. Kaso lang hindi nakakasya. Kasi mga bulky pala dito ang ano, ang mga item. Kung hindi bulking item, 3 na sana yung booking natin mga master. Walang kumukuha nung ano nung isa. Siguro markado na tong ano. Markado na to ng mga riders mga master. Itong ano, itong area na to. Kaya hindi na ganoon ka ano. Hindi sila nag-aagawan sa booking dito. Yan. So let's go. Ay, salamat. Thank you Lord. Puntahan na natin to mga master. Uy, nasaan yung susi ko? Walwala na naman to mga master. Bibilisan lang natin to. Itong dala natin is 13 kilos na french fries. So ayan mga master no, ikwento ko na lang din bakit pala lalamove yung ano natin, yung napili na service no, courier service delivery. Ang dami sa akin nagsasabi bakit hindi ako mag move it, mag joyride, mag-angkas, ganyan. So sa totoo lang mga master, ayoko talaga mag-angkas ng tao, di ba? Isa sa mga dahilan kung bakit ayoko mag-angkas ng tao, kasi unang-una ayoko talaga magsakay ng hindi kong kilala sa likod ko, diba? Kasi tawag nito, anything posibleng posibleng mangyari, no? Kasi hindi mo kilala yung kasakay mo, diba? Especially kung lalaki yung kasakay mo, hindi mo alam kung ano yung isip nun, diba? Yun yung ano ko lagi, iniiwasan. Nasa likod mo siya, hindi mo alam kung ano nangyayari sa likod, diba? Hindi ko sinasabing lahat, pero ang iniiwasan ko kasi yung mapahamak ako or makadisgrasya ako ng tao, di ba? Kagaya nung nangyari dito sa isang viral ngayon, yung Move It Rider, di ba? Yung hinold up ng pasahero niya. Masaklap nun, hinold up siya, pinatay pa siya, di ba? Sinaksak siya, wala siyang kaalam-alam. Sinaksak siya sa tagiliran, pinagsasaksak siya nung hold upper, tapos inagaw pa yung motor niya, di ba? So yung hanap buhay mo naging mitya pa ng kanyang pagkasawi. So yun yung mga isa sa mga bagay na iiwasan kung mangyari mga master. Hindi mo kasi maiiwasan talaga. Sa panahon ngayon ang dami mga masasamang loob. Dapper, di ba? Yun. Kaya ayoko nang magsakay ng hindi ko kilala sa motor ko. Lalo na kahit anong oras pwede mangyari sa iyo master. Kahit anong oras pwede mangyari yung mga ganung bagay. Yan. Hindi ko sinasabing talagang delikado, pero ayoko lang. Sa akin lang, personal ko lang. Pananaw ko lang. Basta motor ko lang. Hindi pwede sumakay ang hindi ko kilala.
So yung ganito, kaya napili ko talaga delivery service ever since. Kasi ito, di ba, yan lang, ikaw lang at ang parcel. Saka at least mga master, ako makakaiwas ako sa mga lugar, di ba? Yung mga alanganin lugar. Kahit pa paano, kontrolado ko yung sitwasyon. Kasi pag yung tao na, ibang tao na sa likuran mo, hindi mo kontrolado kung ano yung sitwasyon eh. Yung responsibilidad yung may sakay ka sa likod. Iniwasan ko rin yung maka-aksidente ako, maka-disgrasya, madisgrasya, di ba? Si doble mga master, doble perwisyo. At least pag parcel, sumemplang ka, ayos lang, di ba? Eh pag yung tao, ano na, hindi na maganda. Sa akin pananaw lang. Pero syempre hindi ko naman sinasabi sa lahat na lahat. Yun lang. Napanood ko kasi video ng mga master. Yun talaga yung iniiwasan ko yung mga ganung klaseng pangyayari. Alam ko hindi lang yun ang unang pangyayari. Marami pang mga na ganyan. Marami na hold up. Iwas ako sa ganyan. Alam niyo naman, di ba? Agaw motor, di ba? Hold up. Kala ng iba, yung mga hold upper, yung mga rider, malalakas kumita. Kasi yung iba, nagyayabang sa social media ng mga kinikita nila. Kaya yung mga masasamang loob, natitrigger ngayon, di ba? Hold up tayo ng mga rider, malalaki kumita yan. Ayun. So, yun lang ang dahilan mga master. Actually, marami mga nagtatanong sa akin yan. Paulit-ulit na nga eh. Paulit-ulit na rin sinasabi. Binablog ko na nga eh. Tinatanong pa rin ng iba, bakit daw? Lipat na lang daw ako sa ganyan. Lipat na lang. Ayoko nga. Kulit nyo ah. Dito wala akong problema mga master. Diba yan lang, parcel lang. Pag dinala ko yan dun sa drop off, okay na. Pick up ko, ganun din naman eh. Halos pareho lang din naman ang sistema. So ayoko lang talaga ng magsakay ng tao sa likod ko na hindi ko kilala. Yan ang ano ko, pinaka ayoko sa lahat. So yun lang mga master, nakwento ko lang. Tuloy tayo sa ating biyahe. Kawawa naman yung na accident, na disgrasya. Grabe yung pagkakasaksak sa kanya dun. Talagang tawag nito, wala siyang kalaban-laban. Likod eh. Nakatalikod siya sa tagiliran. Talagang intention talaga nung tao na manakit. Basta makuha niya lang yung gusto niya. So, nabugbog siya ng taong bayan, pero nahuli siya, pero makakawala din yung mga ganun. Uulit lang din yun eh. Kasi nasa dugo na nila yung mga ganung nagawa na nila eh. Uulitin nila yan. Yung mga kriminal naman mga master eh, lang yan, paulit-ulit lang. Wala na sa kanila yan. Pag nakulong sila, babalik lang yan sa dati nilang gawi. Dapat hinold up na lang niya, no? Kinuha niya yung motor. Ang problema talaga, sinaksak niya eh. Walang kalaban-laban yung rider. Kawawa naman.
Ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Hindi na ako siningil. Jerusalem, yan. We're here. Uy, pataas pala to. 60. Dito na siguro yun. Eto na nga. Dito na. Tama ba to? Ha, sasakyan. Pinaano nyo? Teka. Alright, mga master. Let's go. So, kumita tayo ng 250 doon. Sayang, wala tayong pambalit sa ano eh. Wala tayong bariya eh. Kakalabas lang natin eh. Ayan, mga master. Nandito na tayo sa ano? Sa ating Havila. Sa ating ano, drop off. Eto, Yellowbird. Dito yung mga master. Dito yata yun. Dito? Tama, para may pamalit ako. Salamat. Ha? Okay na. So yun, quality mga master. So ngayon, relax muna tayo dito. Maaga pa naman. Ayan, mag-aalas 12 pa lang mga master. Makakabalik tayo niya ng maaga. Kung makakakuha tayo ng booking agad. Okay mga master. Tumambay ako dito kasi inom ako ng tubig. Kaso lang pag check ko, wala yung tubig natin. Naiwan natin sa bahay. Kaya maghanap muna tayo ng ano, ng tindahan. Bili tayong tubig. Wala pa akong booking eh. So, pahinga muna tayo. Tapos, yan. Habang nagpapahinga, hanap na tayo ng booking. Tay-tay naman eh. Wala akong makuhang booking mga master na papuntang south dito sa Antipolo. Kanina pa ako naghahanap. So, gagawin natin, bababa tayo ng ano. Pansin ko lang ha, every time na dito ako sa Antipolo, hirap na hirap ako makakuha ng booking dito. Dito sa part na to. Bakit kaya? Iba yung pumapasok sa ating booking, oh, puro palayo. So, ang gagawin natin is okay sana magtambay dito eh kasi maganda yung tambayan, malilim. Pero kanina pa ako dito, 30 minutes na ako nag-aantay dito. Wala pa rin pumapasok na booking. Puro taytay ang pumapasok. So, kailangan yatang pumunta tayo ng taytay. Sa boundary ng Antipolo, taytay. Doon tayo mag-abang ng booking. Recording ba? Alam ko na mga master ang gagawin natin. Dahil alas 12 na, nagugutom na ako. Maghanap na lang muna tayo ng makakainan. Tapos, tsaka na tayo maghanap ng booking. Ayan, no? Traffic. Aray. Naantok ako ah.
So ayan mga master, dito tayo sa boundary ng Taytay at Antipolo. Dito tayo mag-abang ng booking. Ang hirap kasi kumuha ng booking sa Antipolo. Nahirapan ako kumuha ng booking sa Antipolo. Hindi ko alam kung bakit. Ang dali ko makakuha ng booking simula sa south papuntang Antipolo. Pero pag Antipolo pabalik ng south, ang nahirapan ako. Hindi ko alam kung sa account yan. Tingnan natin kung makakachat pa tayo. Target ko na lang ng mga booking Cainta, Taytay at saka Pasig. Pabalik ng south. Yun na lang yung abangan natin. Grabe naman o. Tingnan nyo naman o. Documents. Aakyat pa yan ha. Ang lupit. Ang layo yan o. Sa may lagpas pa ng Teresa o. Sa Mystical Cove, Antipolo pa. Papuntang Parañaque. Tapos ano lang, magkano? 150 152 lang. Kaya ang hirap kumuha, di ba? Pag ganyan, di ko kukunin yan. Sobrang baba niyan, mga master. At yan, mga master, galaw-galaw ulit tayo. Wala, mahina signal ko dito. Ayun, check your internet connection. Check your internet connection. Ang hina ng signal ko. Hindi ako makakuha ng booking. Wala ito yung pumapasok sa atin na bago. May mga luma, yung mga booking ang pumapasok ko. Tapos pag may pumasok mambultuhan, pag chinek natin, wala na order. Nakuha na yung order. Late dumarating sa atin yung booking. Okay, ano muna tayo? Galaw muna tayo mga master. Mahirap yung ganito pag hindi makakuha ng booking. Galaw ka ng galaw. Tsaka nagugutom pa ako. Wala pa akong wala akong kuna ng makakitang makainan. So ayan mga master, bumili muna ako ng merienda. Kakain muna tayo dito sa gilid-gilid. Tapos after natin kumain, mag-focus na tayo sa paghanap ng booking. Ayan mga master, after almost 2 hours ng pag-aantay, 2 hours, nakakuha rin tayo ng booking sa wakas kahit pa paano. Kaso lang, tawagan natin kung anong pipikapin doon para malaman natin. Pabalik to doon sa amin. Tingnan natin mga. Hello po. Magandang hapon ma'am. Ako po yung Lalamove rider ma'am. Papunta na po ako dyan. Ma'am, ano pong pipikapin dyan ma'am? Mga gaano po kalaki yung kahon ma'am? Kasi hindi po scooter ang dala kong motor eh. Sige po ma'am, tingnan ko na lang po. Tapos mamaya na lang tayo mag-usap kasi kailangan masabayan yan para hindi naman lugi. Mukhang to mga master, mukhang mahihirapan tayong dalhin to kasi karton eh. Hindi na natin masasabayan yata to. Pero tingnan natin, baka sakali natin, masambahan natin.
Kakahanap tayo ng ano muna, booking na pupwede. Ang hirap kasi kumuha ng ano ngayon, ng booking. Nandito na tayo sa ating pick up. O kasya to, kasi hindi ko na masasabayan. Pwede na to. Okay na po. Okay na po. Okay. Salamat. Okay. CAA to, CAA. Okay. Siguro naman tama na yung address doon kasi siya na nag-book eh. Okay. Tingnan natin. Mahirap sabayan to eh. Yung ganitong parcel, mga master eh. Kaya yari talaga tayo. Saan ba tayo dumaan kanina? Hindi ko na alam kung saan tayo nagdadaan eh. Mahihirapan tayong hanapan ng kasabay itong daladala natin kasi sakop niya yung buong bag natin eh. Ang kailangan lang natin dito is documents or isang maliit na bagay lang. Everybody is updated. Ano natin to? Documents to eh. Yun, nakuha natin. Meron tayong mga master. Dokumento lang. Ay, salamat. Sana dokumento lang talaga to. Let's go. Puntahan na natin. Dalawa na booking natin. 2 kilometers away lang mga master. So ayan mga master, malapit na tayo sa ating ano, sa ating pick up. Dito lang yun eh. Ang lalaki pala ng mga ano dito, sasakyan. Yan. Konti na lang. Dito. Dito. On the left. Papuntang ano? Teleport. Tama ba? Ano yan, boss? Ito. Vitales. Oh, ayan nga yun. Kasya. Yan. Sakto. Sa wakas. Na-maximize natin yung ano natin, lalamove bag. Hello. Ayan mga master, nandito na tayo sa C5. Dire-diretso na to. Traffic. Master, ayan, nandito na tayo sa Andrew Avenue sa may Pasay boundary ng Parañaque, dito sa may Terminal 3. Ayan, malapit na tayo sa ating drop off sa may Vitales Road. Tapos after nito, diretso na tayo CAA. Then after ng CAA, uwi na. Ayun. So, yan mga master. Nandito na tayo sa ating sa ating drop off. Pero hindi ko lang alam kung saan banda rito. Tingnan natin Ito na siguro yun. Dito yata, dito.
Bossing, dito ba yung teleport? Ayun. Ano naman to? Bayad na to eh. Receive na lang. Kay JP. Oo. Ano lang to? 1, 2, 3. Okay na. Alam na nila yan. Sige. So yan mga master. Quality ang ating biyahe. Last drop off Las Piñas. Pwede pa tayo kumuha ng isa pa eh. Isa pang booking. Tignan natin kung makakachamba tayo. Pero mas gusto kong i-ano na to eh, i-diretso na. So yan mga master, mukhang dito na yun. Tabi raw ng generica eh. Sabi generica, yun eh. Ngayon nandito na tayo sa ating ano, pick up mga master. Ay, pick up drop po pala. Eto boss. Oops. Okay na, okay na. Sige. Alright. So, ayan mga master. Nandito na tayo sa Las Piñas. Nandito na tayo sa amin. At tayo na po ay tapos na sa ating biyahe ngayong araw. So, sakto lang, no? Nakuha natin yung daily goal natin na 4 na booking. 2 palayo, 2 pabalik. Ayan. Okay naman yung ano natin, income, no? Hindi ko na binilang. Basta, kumita naman tayo. At marami pa tayong gasolina, mga master. Ayan, no? Tayo pa nating gas. So, nakatipid tayo sa gasolina ngayon kasi hindi tayo ikot ng ikot. Dire-diretso lang yung biyahe natin. At naging maganda naman yung mga booking natin kasi magkakalapit lang ang pick up at saka ang drop off. So yun nga lang minsan talaga pagdating ko sa Antipolo, yun doon talaga ako nahihirapan yung pagkuha ng first booking natin sa Antipolo. So, medyo struggle talaga ako doon. Pero pag nakakuha naman na tayo ng booking, nakakakuha agad tayo ng pangalawa. No, hindi ko alam kung naka-program yan eh. Basta ganun. Okay naman. So basta lagi kong ginagawa yan kapag nasa Antipolo ako, bumababa talaga ako ng Taytay kasi doon ako nakakakuha ng booking, Taytay at saka Cainta na. So yun lang mga master. Assessment sa biyahe natin yun. Okay naman, good. At medyo maaga-aga tayo makakauwi ngayon. May araw pa, hindi na tayo ginagabi. Pwede pa naman tayo kumuha ng booking, kaso lang ayoko na kasi baka sumagad na naman tayo, tanghaliin na naman tayo bukas. Yan. Hindi ko pa alam kung magpipishing tayo bukas or babiyahe tayo. Basta bahala na kung ano yung mamayang gabi pag ano, naisipan ko. Kung ano ba talaga gagawin natin bukas, activity natin. So malaga successful yung biyahe natin ngayon. Yun na naman ang goal natin ngayon mga master. Okay, so maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo sa aking biyahe ngayon. At ayan, magkita-kita po tayo ulit sa ating mga adventure. Sana makapag-fishing tayo bukas or Saturday. Bahala na. Basta goal natin yan. Dadayo tayo ulit mga master. Dayo fishing ulit. Tingnan natin kung makakahuli na tayo. Bahala ko nga mag tilapia ano eh, tilapia fishing eh. Kaso lang hindi ko alam kung saan nung maraming malalaking tilapia. Kasi karamihan ng mga nakikita kong vlog puro medyo maliliit yung nahuhuli nila. So kung magtitilapia hunting tayo, gusto ko yung tunay na tilapia. Ayoko ng arroyo kasi pag ang arroyo payat eh.
Ano ba yung ano na yun? Sasakyan na yun. Liliko pala siya. So yun lang. Kita-kits mga master next time. Maraming salamat. Okay, total distance na na-cover natin is 95 kilometers. Ayan, 2 litrong gasolina yan mga master. So, ang ginasolina natin kanina is 4 liters. So, may natira pa. 4.4 liters eh. Kaya 2 liters lang naman ang na-consume natin ngayon. Kaya, yun. Nasa ano lang yan. Nasa 100 plus lang yan mga master. May sobra pa rin. Kahit na kumita pa rin tayo ng 700 or 600 pesos na malinis, pwede na. Importante, laging may dagdag sa ating tinatabi.